Hands-off pa rin si PBBM sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang Pangulo tila may pasaring sa lider ng Senado na bumoto para i-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Ray. So, ayun mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy, ang ating mahal na Pangulo, mabait naman po talaga. Yung gusto lang ng ating Pangulo ay mapabuti po yung ating bansa. No, ang sabi nga ng ating Pangulo ay dapat kasi nagkakaisa, wala nang yung away-away, wala nang siraan, 'di ba? Kaya nga lang po itong mga kampo po ng mga Duterte, gusto po nila yung kapangyarihan talaga. Yung alam mo yung nakatikim sila ng matamis at biglang nawala sa kanila at gagawa po sila ng paraan para makabalik doon at makakuha ulit ng asukal. Yun po yung nakikita ko dyan. Ang Pangulo ayaw ng gulo. Kita nyo naman pag nagsalita, napaka-professional. At hindi lang po sa salita. Gumagalaw po ang ating Pangulo, mga pre. Diba? So, yun. Si Chis Escudero, doon sa sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, napahiya po doon. Si Chis Escudero, mga pre. No? Medyo, ang Senate President, no? Simple lang po. Patawa lang yung patawang sinabi ni PBBM. Nagbitaw si PBBM ng salita na talaga namang sampal po dito kay Chis Escudero. 'Di ba? So, ito ngayon yung ating bibigyan ng reaction, mga pre. No, pero syempre bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan meron naman po tayong TikTok dyan, may Facebook page po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan, syempre, bago po tayo magtuloy doon sa topic natin, mga pre, pag-usapan po muna natin itong hindi pagkakaisa or walang pagkakaisa. Pamilyang Duterte, walang pagkakaisa. No, wala pong pagkakaisa. Kumbaga, DDS Civil War. Natatandaan nyo dati, si Sara Duterte yung mga maisog, kinamayan po ni Sara Duterte. Pero si Bongo po hindi. Nakita niyo yung video, di ba? Hindi po kinamayan ni Sara Duterte si Bongo. So, ang nangyari po dito, Bongo and Hanilet versus Sara Duterte. Diba? Mauna muna tayo. Etong si Bongo, mga pre, nakikita naman natin kunyari lang, pinagtatanggol niya si Sara Duterte, pero maniwala po ba kayo na nagkakaisa sila ngayon? Ako po hindi. Feeling ko masama po yung loob ni Bongo. Parang wala lang. Gusto ko lang ipagtanggol ang Vice President. Plastikin lang tayo para kunyari sila po ay nagkakaisa. Tahimik sa Davao City pero nagkakagulo sa loob ng Duterte camp. Sa likod tila pagkakaisa ng mga nauutong DDS for Tatay Digong. Isang mabangis na proxy war ang nangyari. Hindi laban sa oposisyon kundi labanan sa pagitan ng sariling circle. Tingnan niyo po dyan sa dahig. Sa dahig po ay simple lang. Simple lang po, ulam lang. Ulam lang, pinag-aawayan po nila. Kumba, nilantakan po ni Harry Roque. Kaya palang taba mo. Lakas mo daw lumamon kasi, Harry Roque. Naku po. Binanata ni Harry Roque ng lamon. Nakita nung vlogger na taga-Pilipinas. Siya pala yung nag-sponsor nun. Siguro, hindi talaga sila magkasundo. Nagalit ngayon, nag-post. Nilantakan ni Harry Roque. Diba? Ito kasi, both sides may mali. Ayoko namang maging bias, diba? Si Harry Roque pupunta doon sa pagtitipon. Walang dala. Walang ambag. Pupunta lang doon, makikikain. Lalamon lang po. Diba? Babanat lang ng lamon. Doon pa lang, wala na. Para kang patay gutom, di ba? And then,
Yung vlogger naman na nag-sponsor ng pagkain doon sa Dahig, isa din tanga. Alam nyo bakit? Pagkain yun eh. In-sponsor mo na, and then babantayan mo kung sinong kakain ng sponsor mo. Porket kinain ni Harry Roque, sasabi, magpo-post ka na, masama na yung loob mo. Ano yan? Nagbigay ka pa kung sasama lang yung loob mo. Oh. Diba? Eh kung bigay mo, huwag mo nang anuhin yan. Kasi iba, pag pagkain yung usapan. Kahit pakalaban mo yung kumain. Sige lang, pakainin mo yan. Diba? Pareho po silang may pagkakamali. So, doon pa lang po, wala po silang pagkakaisa. Kasi yung mga amo po nila, wala pong pagkakaisa, nag-aaway-away po. Ganon din po yung kanilang mga supporter. Diba? Oh, tapos gusto nyo maging presidente si Sara Duterte sa 2028? Gusto nyo? Alam niyo, pag naging presidente si Sara Duterte, gulo-gulo po talaga. Kasi magulo po ang pamilyang Duterte, sa totoo lang. Magulo po. Oh. Napakagulo. Pakitang tao. Kunyari, masaya sila, nagkakaisa, pero sa loob ng pamilya, magulo. And then, ang resulta, pati, taga-sunod nila, taga-suporta nila, magugulo. Simple lang. Humba lang, pinag-aawayan. Ang tunggalian ay between Sara Duterte and brothers laban sa duo ni Senator Bongo at Hanilet Avancenia. Habang si Bongo ay matagal nang tinuturing na right hand ni Digong, kumbaga puto bomber ba? Pansin nyo pag si Digong nag-i-speech, si Bongo na sa likod. Parang siyang puto bomber. Diba? Right hand ni Digong at si Hanilet ang naging katuwang sa personal at pampublikong buhay ni PRRD. Pilit silang isinasantabi ni Sara. Nako. Tila nais ni Sara na siya lamang ang kilalaning lehitimong tagapagmana ng Duterte legacy. Kahit pa kapalit nito ang tuluyang pagkakawatak-watak ng DDS. Naniniwala ako dyan. Gusto ni Sara Duterte, siya yung tagapagmana ng Duterte legacy. Bakit? Ginagaya kasi ni Sara Duterte yung kanyang Tatay Digong. Na magmura-mura, banta-banta, magyabang-yabang. Wala, pareho talaga. Tatay, anak, ginagaya po ni Sara. Diba? Ginagaya po. Kasi alam ni Sara Duterte, yan yung nakapagpanalo noon kay Digong, yung kayabangan. Diba? Puro kayabangan, pagbabanta. Pero wala na, hindi na uubra yan ngayon. Sa panahon ngayon, wala na po, hindi na po talaga uubra yan. Diba? Kumbaga, expired na yung ganyan diskarte. Pamilya na mismo ang nag-aagawan sa pangalan ni Digong. So, sino yung tunay ngayon at sino yung peke? Diba? Eto na lang. Bakit ko ito sinasabi sa inyo mga pre? Sa pamilyang Duterte, walang pagkakaisa. Okay? Hindi sila nagkakaisa. Sa mga supporter, ganun din hindi nagkakaisa. Tapos gusto nyo maging presidente si Sara Duterte. Mahirap pong mamuno ang tao na hindi kayang hawakan yung bansa. Davao City nga hindi niya kayang ayusin. Buong bansa pa kaya. Simulan muna natin sa pamilya niya. Pamilya niya nga hindi na kayang ayusin. Buong bansa pa kaya. Pamilya na lang. Ayusin mo muna yung pamilya mo bago yung buong bansa. Diba? Ayusin mo muna yung pamilya mo. Kasi pangit naman na uunahin mo yung bansa tapos pamilya mo magulo. Nakakahiya. Diba? Ang gulo-gulo ng pamilya mo. Subukan mo muna mag-start dyan sa pamilya mo. Magkaisa kayo dyan. Diba? Kasi pag ito po, si Sara na naging presidente ng Pilipinas, maniwala kayo sa akin, ang mahirap lalo maghihirap at lalo pong aapihin. Naniniwala po ako dyan. Kasi nga, gusto niya, siya yung tagapagmana. Ha? Eh yung
ugali ng tatay niya, minamana na ni Sara Duterte. Yung kayabangan. O ano, mga jeepney drivers, minura ni Digong, di ba? Oh. So, kung ano po yung meron sa tatay, na ipapasa po yan sa anak at nakikita na po natin. Nakikita na po natin. Ako po. So anyway, move na po na tayo dito sa topic natin, no? Yung biro ni Pangulong Bongbong Marcos, tila may patama kay Senate President Escudero. Panoorin po natin ito. Hands-off pa rin si PBBM sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang Pangulo, tila may pasaring sa lider ng Senado na bumoto para i-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Tila may laman ang biro ni President Bongbong Marcos sa Malacanang Palace nitong August 14. Senate President Cheese Escudero and the honorable members. Wait lang. Katabi pa si nandiyan pa si Gloria, yung isa sa nagpahirap sa ating bansa. Maliit pa ako nun. Maliit pa po ako nun nung si Gloria yung presidente ng Pilipinas. Maliit pa po ako nun. Mahirap po talaga yung panahon po ni Gloria makapalang ulo. Makapagalaruyo, sus Mariusip. Mahirap po yung panahon noon. At yung mapag-usapan lang naman natin, kaunti lang naman, na dapat si Fernando po Jr. sana yung nakaupo. Pero dahil mandaraya po, si Gloria makapagalaruyo, siya yung nanalo. Mandaraya nga eh. Diba? Imagine, nakita ko yung video niya. May nakalagay dito sa leeg. Nung wala ng media, tinanggal niya. Tinanggal niya yung nasa leeg niya. Pero may naka-video, cellphone. Hindi niya siguro nakita. Grabe. No? Pinaglululoko na po tayo ng mga politikong ito. Wala na pong nagtatrabaho ng talaga. Ng basta DDS, wala na nagtatrabaho ng tapat. Nasa si PBBM, grupo lang naman ni PBBM ngayon yung maayos eh. Pati yung mga dilawan sa panahon ngayon, di ba? Maganda naman yung kanilang ginagawa sa ating bansa. Pero pag grupo ng mga makatae po, ay naku po. O, tuloy natin mga pre. Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives. Sa kabila ng Tignan yung mukha ni Cheese, Members of the House of Representatives. Napakamot na lang sa nguso sa tawag dito? Baba. Dahil napahiya. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado, nananatiling hands-off ang Pangulo sa usapin ng impeachment. Pero pagdating sa maanomalyang budget insertions, kung saan nadadawit ang pangalan ni SP Cheese, ang ultimatum ng Pangulo, walang sisinuhin kahit pa kaalyado. Yun yung maganda. Yun yung maganda. No? Diyan ako humahanga po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang sasantuhin. Kahit pa kaalyado, kahit pa kaibigan. Wala kasing kaibigan pagdating sa pondo ng taong bayan na ninanakaw. Diba? Ganun po. O katulad nito, flood control, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, may flood control naman, andyan lang. Pero nung inimbestigahan po, ninakaw pala na makapalibot dito kay Pangulo. Pero ang nasisisi si Pangulong Bongbong Marcos, kalain mo yon, isang malaking kabastusan yan. Diba? Siguro yung mga nagnanakaw na yan, si PBBM yung binabanata ng taong bayan, ng mga DDS. Nasaan na yung flood control? Tapos yung nagnakaw ng flood control, patawa-tawa lang. Si Pangulo.
nasisisi sa flood control pero wala silang alam. Binulsa ko na. Diba? Matatanda ang 19 miyembro ng supermajority sa Senado na naghalal muli kay Escudero bilang SP at nag-archive ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kasi yung suot ni Bato o lumabas yung tiyan, no? Wala na nakita. May AI kasi. Na biglang sumayaw si Bato na sexy yung dito. Nakita ko lang. President Sara Duterte. May isa pang awkward moment between the Senate President and the House Speaker during the President's presentation of the signed Government Optimization Act. Pero, unlike yesterday's remarks, sabi ni political analyst Dennis Coronacion, mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala silang issue regarding Kung titingnan mo, syempre, trabaho naman talaga. Kung titingnan mo dyan sa larawang yan, sa video na yan, mukha silang walang problema. Syempre, professional po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pagdating sa trabaho, trabaho lang. Pero kung si Digong yan, baka hindi pa pumayag si Digong na maging makatabi ka niya. Pero si PBBM po, professional po pag nagtrabaho. Pakinggan po natin yung sinabi dito. yan sila dyan, parang wala silang issue regarding the impeachment. At saka parang di sila kasi I remember there were tama, may reaction si Senate President Chis Escudero na kumbaga man the other chamber is out to demolish his reputation. Dagdag pa ni Coronacion, ang paksyon sa Senado at Kamara ay malinaw na indikasyon na walang kontrol ang Pangulo sa kanyang mga leader. Pabor man daw kay BBM ang House of Representatives dahil kay Speaker Romualdez, posibleng maging balakid naman sa pagsusulong ng kanyang legislative agenda ang malalakas na impluwensya ng mga Duterte sa Senado. Kailangan din daw malaman ng taong bayan ang stand ng Pangulo sa political tensions. Ayan para sa akin mga pre, nasa isip ng iba ngayon, malalakas daw po ang mga Duterte. Naniniwala po ba kayo na sikat at suportado ng taong bayan ang mga Duterte? Naniniwala po ba kayo? Kasi ako po, hindi po ako maniniwala na sasabihin natin ngayon na ang mga Duterte malakas pa rin. Hindi po ako maniniwala. Isa pong malaking kalukuhan yan na ang sabihin nila na ang mga Duterte pa rin ngayon ay talagang sikat, dinudumog, malakas. Tingnan natin kung malakas po ba at dinudumog. Tingnan natin. Siguro, ang malalakas lang ang mga Duterte pagdating sa koneksyon. Koneksyon lang. Okay? Sa kapangyarihan. Ganon. Pero, pag usaping taong bayan na po, wala na po, sinusuka na po talaga ang mga Duterte. Malakas lang po ang mga Duterte ngayon kasi yung mga taong tinanim ng kanyang ama noon sa posisyon ay nagkaroon ng utang na loob sa kanila. Posible. Diba? So kung malakas talaga ang mga Duterte, ito panoorin po natin ito mga pre, itong video nito. Dumating na yung piling sikat. Ang dami pong tao. Dami po palang upuan. Ang hindi ko maintindihan dito, explain ko muna bago natin i-play yung video. Ang dami niyang bodyguard. Wala naman tao. Purong upuan yan. Ano yan, mga multo yung nandyan? Tapos nakaganyan pa yung mga bodyguard niya. Ang dami-dami po. Piling sikat. Wala naman tao. Parang tanga lang, hinaharangan. Wala naman tao. Yan, basahin nyo. Wait lang. Para makita nyo, lalakihan ko. Panoorin. Lalakihan ko para makita nyo. Wait lang Lakihan po natin para makita po ninyo, ha? Yan. Pagmasdan nyo. Yan. Panoorin po natin. Nakaganyan. Wala naman tao. Eto po sa abroad po ito
Wala naman tao. Sa Kuwait po. Wala naman tao, ba't harang? Feeling sikat. Sus, ang dami pong bodyguard. Pag ang Pangulo naglalakad, wala pong ganyan. Wala. Alam mo, si Sara Duterte medyo may something na dito. Oo. Kasi dahil sa pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos, nagkaganyan po siya. Oh. Oh. Kita niyo, puro upuan lang, walang tao. Sus Mariusip naman. Oh. Ulitin natin for the last time. Oh, panoorin niyo. Parang tanga lang itong mga, itong nagsasabi na sikat daw si Duterte, Sara. Suportado daw ng taong bayan si Sara. Salamat po kami sa lahat ng sumusunod sa ating event ngayon. At ang presensya ng ating Vice Presidente, Sara Z. Duterte. Hindi ko mabilang kung itong mga nakabantay kay Sara Duterte, hindi ko mabilang. Ang dami. Grabe. Protektado po si Sara Duterte. No, yung isang bastos na Vice President, protektado nitong mga nakapalibot sa kanya. Yan ba yung sikat? Ako, naniniwala ako na kahit pa paano, may kapit pa yan si Sara Duterte, mga Duterte, sa gobyerno. Ha? Kasi may mga tinanim yung kanyang tatay eh. Pero pagdating sa suporta po ng mga Pilipino, wala na. Yan po yung totoo dyan. At dyan ako naniniwala. Ayan, so anyway, yun lang yung ating video mga pre. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, maraming salamat po sa mga dyan, sa mga sumuporta po sa ating Facebook page, sa ating TikTok. Maraming salamat po sa inyo mga pre. So ayan, hanggang dito lang muna. Huwag kalimutang i-share ang ating video sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na video.